Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pasahero matapos makasalpukan ng sinasakyan niyang bus ang isang delivery truck sa Plaridel, Quezon po yan. Chris, papaano daw ang nangyari at nagkaroon ng disgrasya? Connie, ayon sa pulisya, sinakop ng pampaserong bus ang kabilang linya ng kalsada sa Barangay Concepcion. Kaya nakasalubong nito ang truck. Papunta sana ng Bicol ang delivery truck na mangyari ang insidente, habang pamaynila naman ang bus. 12 ang sugatan, kabilang na ang mga driver ng bus at delivery truck. Agad silang dinala sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon. Wala pang pahayag ang pamunuan ng dalawang sasakyan. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ang hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Imus, Cavite. Inaresto ang sospek sa operasyon sa barangay Medisyon 2F. Nakuha sa kanya ang mahigit 200 gramo ng hinihinalang iligal na droga, marked money, sling bag at motorsiklo. Aminado ang sospek na naghahatid siya ng iligal na droga. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Ininspeksyon ng ICI at DPWH ang mga flood control projects sa Cebu matapos ang matinding pagbaha sa lalawigan dahil sa bagyong Tino. Cecil, ano yung mga inisyal na nakita nila ron? Rafi, hindi raw sinunod ng DPWH dito sa Region 7 ang master plan ng mga river basin sa bansa, kaya maraming lugar dito ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Pinuntahan ng DPWH at ICI ang mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng Cebu na binaha. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., aminado ang DPWH Regional Director na mas nakatipid sana kung inunang gawin ang river basin kaysa sa mga itinayong flood control projects. Tiniyak ng ICI na pananagutin ang mga nasa likod nito. Ipapaayos din agad ang mga nasirang flood control projects dulot ng bagyo. Pinabuluanan ng Monterasas de Cebu ang ilang aligasyon ng Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa kanilang high-end residential project na sinisisi sa pagbaha sa ilang bahagi dito sa Cebu. Ayon sa kumpanya, bukas sila sa investigasyon ng DENR. Itinatanggi nilang pumutol sila ng mahigit 700 puno para sa kanilang proyekto. Alinsunod din daw sa kanilang Environmental Compliance Certificate at Development Permit. Tanging mga palumpong o shrubs at secondary undergrowth lang ang kanilang inalis. Binigyang diin nilang malayo ang nasabing proyekto sa mga bahagi ng Cebu na nakaranas ng matinding pagbaha. Ito ang GMA Regional TV News. Okay, sir. Sandamakmak na mga sanga ng puno at troso ang naipon sa Ambuklaw Dam dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Ayon sa mga otoridad, inanod yan mula sa Agno River kasunod ng bagyo. Nagsasagawa na ng clean-up drive ang mga opisyal ng barangay at volunteers. Naglagay na rin ng lubid para harangan ang mga debris at mapigilan ang pagkalat nito. Ayon sa isang barangay kagawad, ito ang unang beses na ganyan karaming debris ang inanod sa Ambuklaw Dam matapos ang bagyo. Delikado raw ito sa spillway ng dam. Nasunog ang ilang establishmento sa barangay poblasyon sa Bayog, Zamboanga del Sur. Nagngangalit na apoy at maitim na usok ang tumambad sa mga taga-Purok 9 pasado alas 8 ng gabi noong Huwebes. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 9, kabilang sa mga nasunog ang isang art sign shop, barbershop at tindahan ng motor parts. Damay rin ang isang bahay. Walang naitalang sugatan sa insidente. Problema sa kuryente ang isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy. Walang pahayag ang mga may-ari ng nasunog na bahay at mga tindahan.